masamang damo. Hindi yan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gate yan ng Malacanang kasunod ng hirit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpati nang mamahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Masamang damo, matagal mamatay, BBM. Sa sinasabing masamang damo, madaling mamatay, BBM, sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this. So tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marijuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So maybe tama ang pangulo, tama ang vice presidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo. Sinagot din ng Malacanang ang biro ni VP Duterte na umuwi na lang dahil baka masuspende pa matapos ang mga binitawang salita. Muli na tayo, suspending na tanan ninyo ang mga opisyal ugma. Kung sinususpend, wala pa po akong nabalita ang sinuspend. But if ever may masuspend, kritiko, at least hindi na EJK, buhay pa rin. Tinabla rin ng Malacanang ang pahaging ni VP Duterte sa kanyang pinakabagong accomplishment report kung saan ipinagmalaki ng pangalawang Pangulo na umabot na sa 535,000 na mga pamilya ang nabenepisyohan ng disaster relief programs ng BICE. Sa kabilaan niya ito ng mga hamong kinaharap ni VP Duterte. Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake laban sa atin, nanatili tayong matatag. Hindi nito kailanman natinag ang ating adhikaing makapaglingkod at masuklian ang tiwalang ipinagkaloob sa atin ng mamamayang Pilipino. Tingin natin hindi po natatapos ang pagre-report sa numero lamang na nakikita natin ngayon, kundi dapat ito ay mabigyan ng basihan kung totoo bang ito ay naipamigay dahil marami na pong naibalita noon na may mga ghost students, ghost vouchers, ghost school materials, ghost food packs. So, sabi nga natin, dapat makumpleto ang report, hindi lamang sa numero. Kaya it would be very challenging for the Vice President. Para sa Malacanang, pabiruma ng mga sinabi ni VP Duterte, hindi raw dapat lumalabas ang hindi magagandang salita mula sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Kalezal Pardilla para sa Bayan.